Kwentong Bayan. Mabilis na announcement lang bago tayo magsimula mga kabayan kasi sobrang dami nagbe-message sa akin na kapag restock na tayo ng gabay na medalyon, nasa screen ng picture. Ito yung bagong version yung merong mutya sa loob. Ito yung mga sangkap. Leklay, diamante negra, bato balisong, tawas tapol, buhok ng nyog na may isang mata, at isang sekretong sangkap. Ito yung mutya. Anong bisa? Gabay pangkalahatan sa buhay, sa negosyo, sa karir, sa pag-ibig sa araw-araw. Sa lahat ng interesado, nariyan sa comment section ng link. I-visit nyo na lang ang store ng likha. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Noah. Taong 1986, sa lalawigan ng Butuan. Nang mga panong ito, may isang lugar sa Butuan na uso ang mga kakaibang gamit. Mga mutya, agimat, bertud at mga pinaniniwalaang bagay na tinuturing na pangalawang Panginoon. Isa sa mga nagkaroon ng interes sa ganitong bagay ay si Noah. Kahit wala itong gamit, nais pa rin niyang makakuha ng tangan. Dala na din sa impluwensya ng ama na si Tatay Emmanuel. Meron itong mga gamit at kaalaman. Madalas siyang sinasama ni Tatay Emmanuel para subukan ng gamit. Pero ayon sa kanya, laging nababasag ang gamit ng ama sa kaibigan nitong manggagamot. Merong 4 na medalyon ang nasabing albularyo. Apoy, hangin, lupa at tubig. Gawa ang lahat ng ito sa kahoy na digdum. Kung titignan ng medalyon ay para lamang itong laruan. Pero ayon kay Tatay Emmanuel, hindi ito basta pangkaraniwang medalyon lamang. Naging interesado si Noah na magkaroon din ng bertud. Tinanong niya ang ama kung paano makakakuha ng tangan. Ay, naku anak ko. Akala mo napakadaling magkaroon ng tangan na do. Alam mo kasi, maraming klase ng mga gamit anak. Merong gawa ng tao, meron namang nakukuha kahit saan. At ang pinakamahalaga, merong ipinagkakaloob mula sa kalikasan. Pero hindi ibig sabihin marami. Kung sa iba madali lang makakuha maliban sa mga karaniwang medalyon na. Kaso kailangan ng malalim na kaalaman para maging mabisa ang gamit. Pero teka, talaga bang gusto mong magkaroon? O sige, sasabihin ko sa'yo kung saan ka makakakuha. May namatay na sanggol sa bayan. Kakasabi lang sa akin ng nanay mo. Sa oras na mailibing ang sanggol, eksaktong hating gabi ha. Hukahin mo at kunin ang tuhod ng bata. Mas makakabuti kung 2 tuhod ang makuha mo para makumpara natin kung ano ang mas mabisa. Wika ni Tatay Emmanuel. Ano tay? Wala siya. Binibiro niyo na naman po ako eh. Sanggol po talaga. Paano naman po magkakaroon ng bertud yun? Tapos patay na sanggol pa. Tanong ni Noah. Hindi kita binibiro. Totoo ang sinasabi ko. Sige, ganito. Ipapaliwanag ko sa iyong maigi. Ang bata na pinanganak ng eksaktong hating gabi pero patay ng nailuwal. Ang ibig sabihin, naging alay ang bata. Lalong-lalo na kapag nakadilat ang mga mata. O tignan mo na, nakakunot na yung noo mo. Di ba gusto mong magkaroon ng gamit? Lahat ng bagay mayroong kapalit. Kung meron kang gusto, kailangan mong magsakripisyo. Tugon ni Tatay Emmanuel.
Nang marinig ang sinabi ng ama, tila nawalan ng gana si Noah na makakuha ng gamit. Pagsapit naman ng hapon, may bisitang dumating sa tahanan nila Noah. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Ang tahanan nila ay nasa bukiran ng butuan. 2 palapag. Ang taas ay hindi pa tapos gawin, kaya doon muna sila nananatili sa ibaba. Ang bisita ng ama ay ang kaibigan na nagngangalang Gabriel. Nangingi ng payo kung paano ibabalik ang buhay na gamit. Samantala, sa kalagitnaan ng pag-uusap, nabanggit ng ama ang tungkol sa sanggol na namatay. Pero tumutol si Gabriel. Sinabi kay Tatay Emmanuel na natatakot siyang kumuha ng gamit ng patay, lalong-lalo na kung sanggol ang usapan. Ay nako, sayang naman oo. Malakas pa naman ang gamit eh. Gusto ko sanang kunin. Kaso sa kaliwa galing ang lakas. Nasanay na kasi ko sa kanan eh. Baka mabaliw ako kapag sinubukan kong pagsabayan ang 2 gamit. Wika ni Tatay Emmanuel. Dito napagtanto ni Noah na totoo nga ang sinasabi ng ama. Pagsapit ng dilim, muling nagtanong si Noah sa ama kung saan ililibing ang bata. Sinabi naman ito na hindi sa sementeryo, kung hindi sa lupa na pagmamay-ari ng namatayan. Tumangulang ang binata at hindi nagsalita. Nagahalo ang pakiramdam sa isipan ni Noah. Nag-isip ng mabuti ang binata kung kukunin ba o hindi. Nilabanan niya ang takot. Nainganyo siya nang marinig na malakas na klase ng tangan ang tuhod ng sanggol. Kinabukasan ng gabi, tahimik na umalis ang binata at pumunta sa lugar na sinasabi ng ama. Nang makarating sa lugar, napag-alaman niya na mayaman pala ang nakatira. Isang malaking tahanan, malawak ang lupain, napapaligiran ng maraming puno ng gibelina at mahogani. Nagmasid muna si Noah kung saan nailibing ang bata, hanggang sa nakakita ng mga nakatirik na kandila, ilang distansya mula sa likod ng bahay. Walang nakaharang na bakuran ang paligid kaya madali lang itong nakapasok. Palapit na sana si Noah, pero may 2 taong nakatambay sa lugar. Tila nag-iinuman ang mga ito. Kaya naman naganap siya ng pwesto kung saan mananatili. Hanggang sa nakakita siya ng maliit na tindahan. Tanaw sa pwesto ang pinaglibingan ng bata. Nag-antay ang binata hanggang sa lumalim pa ang gabi. Nagbabaka sakali na baka umalis na ang mga ito. Pero bigo ang binata. Hindi umalis ang mga lalaki. Natulog sila doon mismo sa kadabing katre ng pinaglibingan. Tinignan ni Noah ang relo. 11:00 na ng mga oras na yun. Napailing ang binata. Nahihirapan siyang makalapit sa lugar. Ilang sandali pa nakita niyang bumangon ang 2 lalaki. Napansin na tila nagmamasid sa buong paligid. Hanggang sa pinatay ng mga kalalakihan ng kandila at pumunta sa isang pwesto. Nanlaki ang mga mata ng binata. Pagbalik ng isang lalaki ay may bitbit na itong pala. Dito napagtanto ni Noah na baka ang nagbabantay sa puntod. Plano palang kunin ang bertud. Marahang lumapit ang binata at habang naglalakad, maingat at iniiwasan niya na makagawa ng kahit anong ingay. Nagpapalipat-lipat ito sa likod ng puno ng gimilina. Hanggang sa tuluyan ng makalapit, kitang-kita niya kung paanong hinuhukay ng 2 lalaki ang puntod. Muli siyang tumingin sa relo. 11:45 na.
Ilang sandali na lang oras na para kunin ang tuhod ng sanggol. Nag-isip ang binata ng dapat gawin. Tila may tangkil na itak ang isa sa mga lalaki. Naku naman oh, ano bang gagawin ko? Hindi ko naman alam na may kukuha din palang iba. Wika ni Noah sa sarili. Hanggang sa naisip ng binata na umuwi na lang. Tila hindi para sa kanya ang gamit. Pagkatalikod, nakarinig siya ng sigaw. Mabilis na nagtungo si Noah sa puno at sinilip muli yung dalawang lalaki. Nakita ni Noah na nakahiga na yung isang lalaki sa lupa. Winawasiwas ang pala sa hindi malamang direksyon. Habang yung isa naman, nakatulala at hindi gumagalaw. Ilang sandali pa. Unti-unting lumitaw ang napakalaking anino sa harapan ng puntod ng sanggol. Nakita ni Noah kung paanong tumilapon ng lalaki na tila may tumama na napakalakas na bagay. Pinagmasdan lang ito ng binata. Ilang sandali pa kumaripas ng takbo ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa kalsada. Nagtutulakan pa sila kung sino ang babalik. Nang maibalik naman ni Noah ang paningin sa puntod, naroon pa rin yung malaking anino. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon para makuha ang bertud. Pero natatakot siya na maaaring mangyari sa kanya ang sinapit ng dalawang lalaki. Nagbuntong hininga si Noah. Marahang lumapit sa puntod at hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang itsura ng anino. Napakaraming balahibo nito na tila itim na unggoy. Napalunok ng laway si Noah. Nang mapatingin naman sa puntod ang binata, nakita niya ang bata na nakatiwangwang na sa hukay. Yung dalawang tuhod nito ay tumitibok na tila puso na nagbabaga. Marahan niyang binunot ang punyal na nakasuksok sa tagiliran at umupo. Habang yung nilalang naman, nakatitig lang sa kanya at hindi gumagalaw. Pagtingin ni Noah sa orasan, ilang minuto na lang, 12:00 na. Inantay ng binata na maghating gabi hanggang sa nakarinig siya ng pagtawa doon sa nilalang. Inangat niya ang tingin. Unti-unti itong naglalaho. Habang yung dalawang tuhod naman, unti-unti ring nawawala ang pagbabaga. Mabilis na hiniwa ni Noah ang laman. Nakuha ang isang tuhod. Sinunod kagad ang isa pa. Eksaktong 12:00. Tagumpay na nakuha ng binata ang mga tuhod. Pinakiramdaman niya ang buong paligid kung meron bang ibang nilalang. Pero wala naman. Nakonsensya ang binata sa sinapit ng sanggol. Inayos niya ang pagkakalagay nito at tinabunan kagad ng lupa. Ilang sandali pa. Nakarinig si Noah ng mga yabag sa lupa. Pagkalingon ng binata, nakita niya yung dalawang lalaki na pabalik sa lugar. Kagad itong gumilid ng lakad, papunta sa madilim na bahagi at nagtago. Narinig pa niyang nagtatalo ang dalawa. Nagtutulakan at nagsisisihan. Umalis na ang binata ng tuluyan at nang makarating sa tahanan, gising na ang ama at kasalukuyang nagkakape sa beranda. Madaling araw ng mga sandaling iyon. Oh, hindi ka man lang nagpaalam umalis ka pala. Saan ka ba galing? Nakuha mo na yung gamit ano? Wika ni Tatay Emmanuel. Subalit umiling ang binata at sinabing hindi. Ayaw niyang ipaalam sa ama na tagumpay siya sa pagkuha ng gamit
Sa halip, tinanong niya ito kung ano ang bisa at kung para saan ito pwedeng gamitin. Bakit mo naman tinatanong? Di ba hindi mo nakuha? Sige, hindi bale. Mabisa itong pambasag ng mga poder. Kagaya na lang ng ginagamit ng mga biyasa doon sa lugar kung saan may subukan. Nga pala, nagkamali ako ng basa sa mga ibang gamit ng tuhod ng sanggol. Akala ko sa kaliwa, pero magkahalo pala. Kaya nitong pagsabayin ng dalawang kaalaman ng kanan at kaliwa. Isang sanggol na namatay ng hindi nabinyagan. Pwedeng maging masama at pwede ding maging mabuti. Pero ang ikinamamangha ko ang tuhod ng sanggol ay malakas sa sabulag. Kaya nitong itago ang lahat ng karga kung sakaling meron ka. Kumbaga, iisipin nila normal na tao ka lang. Pero sa likod nito, napakalakas mo. Kaso nga lang bago mapasayaw ang gamit, dapat eksaktong 12:00. Dahil kung hindi, maaari kang mamatay ano. Marami ang nagbabantay sa paligid ng puntod. Ipagkakaloob lang sa'yo ang gamit sa itinakdang oras. May iba pang katangian na kayang ibigay ang gamit pero syempre, depende pa rin ito sa nagmamay-ari. Nangihinayang nga ako Ay sus, lumipas na tuloy yung oras. Kagabi pa dapat sayang talaga. Wika ni Tatay Emmanuel. Oo nga po no, Tay. Sayang naman po. Maghahanap na lang po ako ng iba, Tay. Nga po pala, kailan po ba yung balik natin dun sa bahay ng kaibigan mong manggagamot? Ano bang pangalan nun, Tay? Elmo? Elmo po ba? Tanong ni Noah. Napakunot ang mukha ng ama. Natanong nito ang anak kung bakit. Sinabi ng binata ay wala lang. May itatanong lang. Pero ang totoo, susubukin ni Noah ang nakuwang gamit. Siguro sa makalawa. Nagtatanong pa to. Palagi ko naman sinasabi sa'yo kapag aalis ako Ikaw bata ka ano? Talagang merong kakaiba sa'yo ha? Tugon ni Tatay Emmanuel. Ngumiti lang ang binata. Nakayuko ito habang kinakamot ang ulo. Nang araw na yun, nagpahinga ang binata at kagad nakatulog sa sobrang pagod. Hapon na nang magising si Noah. Hinugasan niya ang dalawang tuhod at binabad sa langis ng ama. Hinaluan ng kaunting asin. Ito ang nakikita niya sa tuwing may sinusuring gamit ang ama. Kung buhay ba ito o wala ng bisa. Ilang sandali lang, biglang bumula ang langis na tila puputok na bulkan. Ito ang unang beses na makakita si Noah ng labis na reaksyon ng gamit. Yung mga normal na may bisa, bubula lang ng kaunti at iinit ang langis. Pero doon sa tuhod ng sanggol, parehong malakas ang pagbula. Ang ibig sabihin kapwa malakas ang bisa ng mga ito. Binutas ni Noah ang isa at nilagyan ng tali. Habang yung isa naman, binalot niya at nilagay sa altar kung saan hindi makikita. Kinabukasan, napansin ni Noah na nakadipa sa harapan ng altar ang ama. Hawak sa magkabilang kamay ang dalawang gamit. Meron ding Biblia sa kanyang harapan. Ang gamit ni Tatay Emmanuel ay medalyong Tres Pico Roma, mutya ng upos ng kapre, at maliit na rebulto ng isang santo. Ito yung mga nakapatong sa Biblia. Batid ng binata na nagkakarga ang ama. Siguradong sa makalawa ay aalis ito para sa subukan. Ngumiti ang binata. Nais din itong masubukan ang tuhod ng sanggol.
Nang sumunod na araw, kaagad sinabihan ng ama si Noah na pupunta nila si Mang Elmo. Ito ay kasing edad lang ng ama. Makisig ang pangangatawan. Halata na sanay sa mga gawaing bukid. Oh, ano ba? Ang tagal mo naman. Hindi ka ba sasama? Makulimlim yung langit oh. Baka abutan tayo ng ulan. Wika ni Tatay Emmanuel. Natagalan si Noah sa paghahanap ng isa pang tuhod ng sanggol. Nawawala ang tangan na nilagay niya sa altar. Panay ang tawag sa kanya ng ama. Kaya naman napagpasya na lang ni Noah na kunin ang kwintas na nakatago sa banig ng katre. Subalit laking gulat niya nang makitang naroon ang kapares na tuhod. Hindi na ito nakabalot. Magkatabi ang pares ng tuhod at kumikinang pa. Napakunot ang mukha ng binata. Inisip na lamang na siya ang naglagay nito at nakalimutan lang. Pero hindi siya maaaring magkamali. Nakabukod dapat ang isa doon sa altar. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin. Kinuha niya ang dalawa. Ikwinintas ang isa at inilagay sa bulsa ang isa pa. Atay, pasensya na po kayo ha. Nawala po kasi yung maliit kong suklay eh. Baka po nailigpit lang ni nanay. Pasensya na po. Palusot ni Noah. Ano ka mo, suklay lang? Bakit? Magsisimba ba tayo o manliligaw? Subukan ng gamit ang pupuntahan natin, anak. Tignan mo nga ho. Butas pa nga yung damit ko. Ay nako, tapos hindi pa magkapares yung senelas ko. Hindi bale, halika na. Magmadali na tayo. Tugon ni Tatay Emmanuel. Hindi naman na nagsalita si Noah. Pinipigilan niyang matawa sa sinabi ng ama. Nang makarating sila sa tahanan ni Mang Elmo, marami ng tao ang naroon. Lahat sila ay nagpunta para subukan ang mga tangan. Ilan dito ay kilala ni Noah. Hanggang sa nanlaki ang mga mata niya. Naroon yung dalawang lalaki na nagtangkang kunin din ang tuhod ng sanggol. Kinabahan si Noah ng mga sandaling iyon. Iniisip ng binata na baka alam ng mga ito kung sino ang kumuha. Pero nanatiling kalmado ang binata hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Wala naman silang masisilungan maliban sa maliit na kubo ni Mang Elmo. Pero napuno na ito ng mga tao. Kaya naman nagpabasa na lang sila sa ulan. Ay nako, doon na lang tayo sa bahay. Nabasa pa tuloy yung iba, oo. Bueno, may bago tayong bisita. Tagalusod ba kayo? Nagtitipon ng lahat ng tao dito para subukan ang kanilang gamit. May paglilingkod ba ako? Wika ni Elmo sa dalawang lalaki. Tumangulang ang mga ito at nagpakilala. Si Joven at si Lucio. Magkapatid, naroon lamang para mapanood ang subukan ng gamit. Tumangulang si Mang Elmo at nagsimula ng maghamon kung sino ang mauuna. Nakatitig lang si Noah sa dalawang lalaki ng mga sandaling iyon. Inoobserbahan niya kung titingin ba sa kanya ang mga ito o hindi. Kaso nga lang, nakatitig lang sila sa ama. Pakiramdam ni Noah, pinaghihinalaan ng mga ito si Tatay Emmanuel. Ito ang may tangan ng tuhod ng sanggol. Ito lamang ang may kaalaman tungkol sa tangan na ito. Nabanggit pa niya sa kanyang kaibigan. Ilang sandali pa nagpasubok na ang isa sa mga naroon. Malakas ang gamit nito. Hindi tumalab ang paghataw ng itak ni Elmo. Oh, paano ba yan? Ako naman, kaibigan.
Nabasag mo yung isa kong gamit eh. Mabuti na lang hindi taka ginamit mo. Suntok uli sa dibdib, Elmo. Pero ngayon, ako naman ang susuntok sa'yo. Ayos lang ba? Wika ni Tatay Emmanuel. Tumango naman ang matanda. Hinanda kagad ang dibdib at nagbitaw ng malakas sa suntok si Tatay Emmanuel. Subalit natawa lang si Mang Elmo at sinabing mahina na ang gamit ni Tatay Emmanuel. Nang mga sandaling ito kumakati na ang kamay ng binata, nais niyang masubukan ang dalang gamit. Subalit nag-aalinlangan siya dahil naroon ang magkapatid. Naalala ni Noah ang sinabi ng ama. Malakas na sabulag ang tuhod ng sanggol. Kaya naman kahit nagdadalawang isip, sinabihan niya si Mang Elmo na siya ang susuntok. Nagtaka si Tatay Emmanuel at sinita ang anak. Wala lang, Tay. Gusto ko lang pong subukan kahit walang gamit. Ayos lang naman, di ba? Malay mo, yung walang gamit, yun yung makakabasag sa tangan ni Mang Elmo. Wika ni Noah. Natawa ang mga tao sa lugar. Habang yung magkapatid, naging seryoso habang nakatitig kay Noah. Bakit hindi nga naman natin subukan? Ayos lang yan. Eto talagang anak mo, napakapilyo. Sige, halika. Suntukin mo ako sa dibdib. Kung ako sa'yo, mahina lang ang bibitawan ko. Baka mabali ang kamay mo. Baka mapila yan. Wika ni Mang Elmo. Nagpatuloy naman sa pagtawa ang mga tao sa lugar nang maihanda ni Mang Elmo ang dibdib. Nakapamisig pa ang binata. Isang malakas sa suntok ang binitawan nito. Makikita ang pagyanig ng katawan ni Mang Elmo. Napaatras ito hanggang sa natumba. Hawak ang dibdib. Dilat na dilat ang mga mata at naghahabol ng hininga. Nagulat si Tatay Emmanuel sa nasaksihan sa anak. Maging si Noah hindi makapaniwala sa sarili. Tila tunog ng sibak ng kahoy sa lakas sa pagkakatama. Yung mga taong nanonood, nanlaki ang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. At yung magkapatid naman, makikita ang pagkunot sa muka habang nakatitig sa binata. Ilang sandali pa, naubo si Mang Elmo. Sumuka ng tugo. Kagad nila itong inalalayan, pero inangat ng matanda ang kamay at sinabing ayos lang siya. Ay, ayos ah. Pambira yung lakas mo, bata ka. Wala naman akong nararamdamang karga mula sa'yo. Pero nabasag mo yung gamit ko ah. Ito pa lang ang unang beses na natalo ko sa subukan. Magtapat ka, iho. Anong meron sa'yo? Tanong ni Mang Elmo. Umiling ang binata at sinabing dasal lamang ang meron siya. Karaniwang dasal lang po, Tio Elmo. Di ba ang sabi sa'yo ni tatay? Kahit walang tangan pwede. Basta buo yung pananalig mo. Wika ni Noah. Subalit tila nagdududa si Mang Elmo. Pati na rin si Tatay Emmanuel. Talaga lang ah. Dasal. Dasal ng pangkaraniwan sa Birheng Maria. Di yata ako maniniwala sa'yo, Utoy. May tinatago ang anak mo, Emad. Pero hindi bale. Kayo-kayo na lang munang magsubukan ah. Medyo sakit eh. Papahinga muna ako. Wika ni Mang Elmo. Lumapit naman si Tatay Emmanuel sa binata. Kagad nagtanong kung ano ang meron sa kanya.
Wala nga po, Tay. Sinabi ko naman po sa inyo, wala akong karga. Alam niyo naman po yun eh. Wika ni Noah. Tinitignan pa rin ng binata ang magkapatid. Nakita niyang masama na ang titig ng dalawa sa kanya. Ilang sandali pa, dinuro siya ni Lucio. Kagad naglakad papaalis ng lugar. Iba ang naramdaman ng binata ng mga sandaling iyon. Tila may plano itong masama sa kanya. Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Noah. Ilang sandali lang kinalabit siya ng tatay at nagsenyas na uuwi na sila. Nang mga sandaling ito ay humupa na ang ulan. Kita sa mukha ng kanyang tatay ang matinding pagtataka habang nakatitig ito kay Noah. Nang makarating sa bahay, kinausap siya ni Tatay Emmanuel. Tinanong sa kanya kung ano ang tinatago. Giit pa rin ni Noah na wala talaga. Pero sadyang makulit ang ama. Sinabi nito na napaka-imposible ang ginawa niya. Nakakatiyak itong may gamit ang anak na hindi sinasabi. Alam kong may lihim ka. Kung patungkol sa personal na buhay, walang problema. Pero kung pumapatungkol sa gamit, kinakailangan mong sabihin sa akin. Anak, ama mo ko at gusto kong malaman kung anong tinatago mo. Baguhan ka pa lang sa lihim na karunungan. Natitiyak kong kailangan mo ng gabay. Wika ni Tatay Emmanuel. Napakunot ang mukha ng binata. Tumingin sa isang banda. Halata sa mukha ang malalim na iniisip. Naguguluhan ng sarili kung sasabihin ba niya ang totoo. Gusto niya sanang manatiling misteryoso sa gamit. Gawa ng baka malaman pa ito ni Lucio at Joben. Subalit dahil na rin sa takot, na walang katuwang sa problema kung sakaling may pagsubok, napilitan si Noah na sabihin ang katotohanan sa ama. Tay, nakuha ko po yung tuhod ng sanggol. 2 po yung nakuha ko. Ang sa akin lang po, may nagtangka eh. Pero parang natakot po sila nung merong nagpakitang malaking elemento. Yung magkapatid po kanina, baguhan sila at natitiyak kong nagmamasid sila kung sino sa atin ang maaaring nakuha ng gamit. Pagpapaliwanag ni Noah. Nanlaki mga mata ni Tatay Emmanuel. Kumunot ang muka habang umiiling. Ay, nako. Nakakamangha ka naman, anak. Akalain mo, kinuha mo yung gamit ng hindi man lang nanghingi ng payo sa akin. Pero bago ang lahat, napakaswerte mo, no? Hindi ikaw ang nakaharap ng elemento. Sumakto yung oras ng pagkuha mo eh. Yung 2 kanina, may mga gamit yon at nararamdaman kong malakas. Wala kang dapat ipag-alala kung sakaling malaman nila kahit ikaw pa yung nakakuha. Dahil ang tuhod ng sanggol, hindi na makukuha pa sa'yo ang kambal na mutya ng patay. Kapag nakuha mo ang gamit na ito, hindi ka na iiwan pa. Babalik at babalik lang sa'yo. At pambihira, talagang yung kambal pa yung nakuha mo Talagang 2. Mabisa ba? Ay nako, dobleng lakas ng poder ang maibibigay niyan. Panlaban, panlinlang, yan ang tangan mo. Pwede ko bang makita? Wika ni Tatay Emmanuel. Pinakita ni Noah ang kwintas na suot. Dinukot niya sa bulsa ang isa pa. Pagkahawak dito ng tatay, nagulat ito dahil sobrang lakas ng bisa ng tangan. Anak, wag na wag mong ihihiwala yung isa. Hindi gagana ang isang pares eh. Dapat sabay mo itong dala kahit nasaan ka. Gaya ng normal na tuhod, hindi ba?
Sabay mong ginagamit yan kapag humahakbang ka. Maliban na lang kung wala ng bisa ang isa. Dalawa ang mga ito, anak. Dalawang tuhod ng sanggol na may kakaibang lakas. Nararamdaman ko. Hindi na kinakailangan pa ng dasal para kargahan uli. Likas ang taglay na katangian. Mabuti ang ginawa mo kanina. Hindi mo pinaalamang tungkol sa iyong tangan. Tama lang na maging misteryoso ka. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman ang nakakaalam nito at sa akin lang yon. Ngayon may kasanggana ako. Sige na, paparating na ang nanay mo. Nako, magagalit yon hapon na. Wika ni Tatay Emmanuel. Hindi naman kumibo pa si Noah. Tumangulang ito kasabay ng paggiti. Makalipas ang ilang linggo, napapansin ni Noah ang kanyang tatay na parang balisa. Sa tuwing nagtatrabaho ito sa kanilang sakahan, maagang umuwi, humahangos na parang may sakit. Sinasapo ang dibdib at kita sa mukha na may dinadaing. Subalit sa tuwing tinatanong ito kung ano ang meron, ngumingiti lamang at sinasabing ayos lang siya. Hoy Manuel, napano ka? Anong nangyari sa'yo? Bungad ng nanay ni Noah. Ang pangalan nito ay Vicky. Nakita nito ang asawa na nakasandal sa gilid ng dingding habang nakatukod ang dalawang kamay sa tuhod. Kasalukuyang nasa kusina ang binata. Nang marinig ang sinabi ng kanyang nanay, kagad itong nagtungo sa beranda. Nay, bakit po? Tay, teka, sandali, dito po kayo sa katre mo. Wika ni Noah, habang inaalalayan ang ama patungo sa higaan na nasa sala. Ilang araw na kitang nakikitang ganyan eh. Magpatingin na kaya tayo sa doktor? Wika ni Nanay Vicky. Ay, hindi naman siguro. Pahinga lang siguro ang kulag. Nga pala anak, pakikuha mo nga ako ng tubig. Wika ni Tatay Emmanuel. Kagad namang kumuha ng tubig si Noah. Pagkabot nito sa kanyang tatay, napansin niyang may latay sa kamay ito. Mamula-mula at may maliliit na butlig. Hinayaan lang ito ng binata. Subalit pag-inom ng tubig ng kanyang tatay, bigla na lang itong huminga ng malalim at tumingala. Nanlaki ang mga mata ni Noah dahil marami pa sa leeg nito ang mga latay. Dito na umupo si Noah at nagtanong. Tay, magsabi po kayo ng totoo sa akin ha. Saan niyo po nakuha yung mga latay na yan? Tanong ni Noah. Latay? Ang alin? Nasaan? Tanong ni Tatay Emmanuel. Eto po tayo. Nasa liig niyo. Meron din po sa kamay. Nay, tignan niyo po oh. Wika ni Noah. Subalit napakunot lang ang mukha ng nanay. Sinabing wala naman siyang nakikita. Habang si Tatay Emmanuel, panay silip sa kanyang mga kamay pero wala ring makita. Nagtataka noon ang binata kung bakit hindi makita ng kanyang mga magulang ang mga latay. Napagtanto nito na siya lang ang nagmumukod tanging nakakapansin. Kasabay pa ng lahat ng yan ay siya ding ipinagtataka ng binata dahil sa tuwing lalapit sa kanyang ama, umiinit ang mutya ng kambal patay. Iba na ang hinala ni Noah ng mga sandaling iyon. Batid niyang kinukulam ang kanyang ama nang hindi man lamang nito namamalayan kahit may gamit pa. Pagkaalis ng kanyang ina, pupunta ito sa lungsod upang magtinda. Dito na sinabihan ni Noah ang tatay na kinukulam ito.
Napakunot ang mukha ng ama. Tinanong kung paano niya nalaman. Tay, hindi niyo po ba nakikita yung mga latay? Kasi ako kitang-kita ko po eh. Iba din ang reaksyon ng mga gamit ko, tay. Hindi normal ang taglay niyong sakit. Wika ni Noah. Hindi naman nakakibo ang kanyang tatay. Napag-isip-isip nito na maaaring tama si Noah. Isa sa katangian ng tuhod ng sanggol ay ang kayang kumilatis kung kinulam ba ang tao o hindi. Ganun ba? Abay, napakalupit ng kumulam sa akin ah. Hindi ko man lang namalayan. At saka, sino kaya to? Wala naman akong nakaalitan ah. Wika ni Tatay Emmanuel. Tinanong ni Noah kung kaya ba ng ama ang pagalingin ng sarili. Subalit umiling ito. Hindi daw gumagana ang kanyang gamit dahil hindi nakikita ang latay. Kaya paano niya mapapagaling ang sarili? Kailangan nating malaman kung sino ang salarin, Noah. Nararamdaman ko sa katawan ng unti-unting panghihina. Hindi ko alam kung tatagal ba ang katawan ko rito. Pero mabuti na lang, nalaman natin kaagad na meron palang kumukulam sa akin. Anak, ang unang hinala ko ngayon, baka yung magkapatid eh. Ito ang pinakamalapit na pwede nating pagsuspetsahan. Maaaring sinusubok nila ako sa pag-aakalang ako ang nakakuha ng gamit. Tagalunsod kasi ang mga ito eh. At doon din nakatira si Gabriel. Pagpapaliwanag ng kanyang tatay. Ang totoo, si Noah ay yun din ang hinala. Nag-isip ng binata kung ano ang gagawin. Pwede naman punta ng mga ito. Kaso nangangamba sila na baka hindi ito ang kalaban. Magpasaganon pa man wala nang mapagpipilian si Noah. Kung wala siyang gagawing hakbang, maaaring mamatay ang kanyang ama. Kinagabihan, umalis si Noah nang hindi nagpapaalam sa kanyang ama. Pinuntahan nito ang bahay ni Gabriel. Pagkarating sa tahanan ay wala nang paligoy-ligoy pa. Kaagad tinanong ng binata kung kilala ba nito ang nagngangalang Lucio at Joben. Napakunot naman ang mukha ni Gabriel. Nagtataka ito kung bakit hinahanap ni Noah ang magkapatid. Magtatanong sana siya rito. Kaso nga lang napakaseryoso ng mukha ni Noah. Oo. Kilala ko yung mga yun eh. Naging kaibigan ko at doon nakatira sa kabilang bahagi ng ilog. May tulay, di ba? May 4 na kanto, may baryo noon, at madali mo lang makikita ang bahay nila kasi may mga kilalang tao doon sa lugar. Ano bang meron? Wika ni Gabriel. Tumangulang ang binata. Maraming salamat po, Tio Gabriel. Sige po, aalis na po ako. Uy, teka! Ay, naku, itong batang to. Ano kayang problema nun? Wika ni Gabriel. Mabilis na naglakad si Noah hanggang sa makarating na sa kalsada. Tinanaw ng binata ang diretsyong daanan. Makikita sa unahan ang malaking tulay. Nagbuntong hininga ito. Nagsimula na sa paglalakad habang binabagabag ang isipan ng mga katanungan. Hindi niya alam kung anong klaseng katangian meron ang dalawa. At isa pa, kinakabahan ng binata sa kung anong sasapitin. Magpasaganon pa man, nanaig pa rin kay Noah ang pagnanais na mapagaling ang kanyang ama sa kahit anong sakit na kahihinatnan. Nang mga sandaling iyon ay 8:00 na. May ilang taong nakatambay sa mga tindahan. May nakakasalubong din ng binata. Galing ito sa kabilang banda ng tulay.
Matapos makatawid ng tulay, sinisipat ng binata ang bawat eskinita. Binibilang niya ito habang naglalakad hanggang sa maging 4 at dito na huminto si Noah. Sa kanang banda ng eskinita, diretsyong daanan pero napakadilim. Magkakalayo ang poste. Patay sindi pa ang nasa kanto. Nagsimula nang pasukin ng binata ang lugar. May nakikita siyang mga kabahayan. May mga tao subalit nasa loob ng tahanan. May isang tindahan doon. Lumapit si Noah. Nagtanong kung saan matatagpuan ang bahay ng magkapatid. Ayan! Yan sa may looban. Ikalawang bahay. Yun. Wika ng tendera. Umalis ang binata at kagad tinungo ang lugar. Hindi na siya nagmasid pa. Pinasok niya ito hanggang sa makita siya ng tao. Lalaki. Papasalubong sa kanya. Hindi maaninag ni Noah ang muka dahil madilim. Hanggang sa bigla na lang itong huminto sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Kumabog ang dibdib. Si Lucio ito. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi ba ikaw yung nakita ko dun sa lugar nila Elmo? Oh, ginagawa mo dito? Naligaw ka ata? Tanong ni Lucio. Nagulat ang binata. Mahinahon ang tono ng pagsasalita. Medyo bumaba ang tensyon na nararamdaman. Nagkunwari lang ito na may pupuntahan. Ganun ba? Halika. Daan ka muna sa amin. Nakakamangha yung ginawa mo kay Elmo, ha? Wika ni Lucio. Nagtataka si Noah dahil parang wala lang ang tao. Ang inakala niyang masama, parang mabait lang. Kaya naman hindi na siya nagsinungaling pa. Sinabi niya ang totoo. Nagkasakit ang ama at pinaghihinalaan niya ang magkapatid. Nagulat naman si Lucio. Napakamot ng ulo at tumingin sa isang banda. Ano daw? Kami mangkukulam? Naku, hindi ah. Wala kaming alam sa kulam. Oo, may gamit nga kami. Pero hindi kami masama. Wika ni Lucio. Ano kasi? Ang hirap sabihin sa inyo pero baka magalit ka. Ako kasi yung nakakuha ng tuhod eh. Yung sinubukan yung kunin. Naroon ako ng mga sandaling yun. Akala ko kinukulam niyo yung tatay ko dahil dun eh. Pagpapaliwanag ni Noah. Talaga ba? Ikaw yung nakakuha? Hindi ko alam yun ah. Sa totoo lang, yun yung sadya namin kung bakit kami pumunta sa subukan. Tinitignan namin kung sino yung nakakuha at ikaw pala yun. Kaya naman pala ang lakas mo eh. Sayang, kami sana yun eh, kaso naduwag yung kapatid ko. Hindi naman ako magagalit eh. Kung pinagkatiwala sa'yo yung gamit, edi ikaw yung napili. Paunahan lang kasi para makuha yung gamit. Hindi dapat mag-away dahil mawawala ang bisa nito. Kamag-anak namin yung namatayan. Alam nila na may bertud ng sanggol at sinabi namin sa kanila. Pinahintulutan na rin kami para kunin para may alaala sila sa yumaong bata. Halika, punta ka sa amin. Doon tayo mag-usap. Noah, di ba? Ako si Lucio. Wika nito. Nakaramdam ng matinding hiya si Noah ng mga sandaling iyon. Hindi dahil inaya siya na magpunta sa bahay, kung hindi napagbintangan niya itong mangkukulam. Naguguluhan ang binata. Iniisip kung sino ba talaga ang salarin. Muli naman siyang sinabihan ni Lucio na magpunta sa kanila.
Walang nagawa ang binata. Lumabas na rin ng bahay si Joben at kinawayan ng kapatid. Magkausap silang tatlo. Nalaman ni Noah na mabuting tao ang magkapatid. Wala na itong ama at ina. Ang tanging kasama sa tahanan ay kanilang lola, isang retiradong guro, at bunsong kapatid na isang dalaga na kasing edad lang ni Noah. Matapos makapag-usap, nagmungkahi si Joben na pupuntahan nila ang kanyang tatay. Maalam kasi ito sa panggagamot at marunong ding magpako. Sige, walang problema. Brad, alis tayo ngayon ha. Sabihin mo si Lola na baka umagahin na tayo. Ayos lang ba yun sa'yo, Noah? Doon muna kami mananatili. Wika ni Joben. Ayos lang yun. Pasensya na talaga kung napaghinalaan ko kayo ha. Nakakahiya tuloy. Alis na ba tayo? Wika ni Noah. Tumango naman si Joben. Nang bumalik si Lucio, kaagad na silang umalis. Maghahating gabi na nang makarating sila sa tahanan. Nagulat si Tatay Emmanuel. Kasama ni Noah ang magkakapatid. Pinaliwanag naman ng binata ang lahat. Sinabi niya ring hindi ito ang mga taong kumulam sa kanya. Tumango lang ang magkapatid. Sinabi nito na hindi sila mangkukulam, pero kaya nilang manggamot. Kaagad nang tumayo si Tatay Emmanuel. Pumunta ito sa may beranda. Napansin naman sila ng nanay ni Noah. Sinabihan sila nitong huwag mag-ingay. Kulam nga, Manong. At hindi lang basta kulam. Balak pa kayong patayin eh. Sana mapako ko ang isang to. Mukhang malakas pa naman. Pwede bang pakihawakan niyo siya sa magkabilang balikat? Ayan, Manong. Ipikit niyo lang po yung mga mata niyo na parang matutulog. Magtiwala lang po kayo sa gagawin ko. Ako na pong bahala. Wika ni Joben. Matapos nun, may kinuha itong bagay sa kanyang bulsa. Nakita ni Noah na tila isang barya ito na kulay ginto. Nag-usal si Joben. Ilang sandali pa hinawakan niya ang ulo ni Tatay Emmanuel. Kitang-kita nila kung paanong sumama ang itsura ni Joben, na animoy nahihirapan. Unti-unti din itong pinagpapawisan, kahit malamig naman ang panahon. Aba, ang tigas nito ah. Hoy, sino ka? Wika ni Joben kay Tatay Emmanuel. Hindi ito kumikibo. Marahang inangat ang ulo. Isa-isa silang tinignan. Nagpahid pa ng mata si Tatay Emmanuel na animoy kakagising lang. Ano ba to? Iniistorbo niyo ang pagtulog ko. Aba, ayos ah. Pinako pala ako. Hindi ako nakapaganda. Ang lakas ng loob niyong ipatawag ako. Sa tingin niyo, kakayanin niyo kaya? Pwede ko kayong patumbahin kahit anong oras ko gusto. Wika ng sumapi. Matapos ay biglang natumba si Joben. Nabitawan ang hawak na barya. Inalalayan naman kagad ng kapatid si Joben. Hirap na itong makatayo. Samantala, bumalik na sa ulirat si Tatay Emmanuel. Natumba ito sa sahig na parang lasing. Tay! Tay! Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Noah. Medyo masakit ang ulo ko ah. Pero ayos na ako, anak. Ano bang nangyari dito?
Wika ni Tatay Emmanuel. Nang makitang nakaupo si Joben sa gilid, paulit-ulit itong humahangos. Manong, hindi ko po kinaya. Sobrang lakas po ng sumapi sa inyo. Parang puputok po yung ulo ko sa sakit eh. Wika ni Joben. Ganun ba? Hindi maganda. Hindi magandang nakita ko. Sa panaginip, nakita ko si Elmo. Sinasakal niya ako. Wika ni Tatay Emmanuel. Sigurado po ba kayo, Tay? Si Tio Elmo? Baka pangitain lang po yun. Pero, siya po kaya yung kumukulam sa inyo? Tanong ni Noah. Hindi kumibo si Tatay Emmanuel. Nakatingin sa isang banda. Kita sa mukha ang malalim na iniisip. Nang mga sandaling ito ay sobrang tahimik nilang lahat. Kapwa nakatulala habang si Noah naman naglakad patungo sa gilid ng tahanan. Tumukod pa ito sa dingding. Nag-isip kung sino ang salarin. Manong, hindi ko maramdaman kung saan nanggagaling ang presensya ng kumulam sa'yo. Napakagaling. Nagawa niya akong kalabanin sa gitna ng pagpako ko sa kanya. Nagawa niyang kontrahin. Bagay na masasabi kong biyasa ang kalaban. Hindi yan basta-basta. Wika ni Joben. Tumango naman si Lucio. Pinuntahan si Noah. Sinabi nito sa binata kung gaano nila kakilala si Elmo. Napakunot naman ang mukha ni Noah sapagkat nababatid niyang pinaghihinalaan niya ang manggagamot. Magpasaganon pa man, sinabi ni Noah na hindi masamang tao si Tio Elmo dahil noon pa man, kaibigan na ito ng kanyang tatay at lagi itong nakakwento sa kanya. Bukod doon, wala ba kayong napapansin sa tao? Tanong ni Lucio. Hindi kumibo si Noah. Naglakad ito patungo sa puno ng nyog at samandal. Magtatanong pa sana si Lucio, kaso tila nagagalit na si Noah. Magkasalubong na ang kilay nito habang nakayuko. Pero lingid sa kaalaman ni Lucio, ang iniisip ni Noah, walang iba kung hindi si Tio Elmo. Oo, mabuting kaibigan ito ng kanyang tatay. Kaso nga lang, nauna ang kanyang tatay noon na magkaroon ng kaalaman at si Tio Elmo ang naganap ng paraan upang basagin ito. Hanggang sa naging biyasa at hindi na kayang patumbayin pa. Magpasaganon pa man, hindi buo ang tiwala ni Noah sa tao dahil minsan na itong nagbitaw ng banta sa kanilang pamilya. Mabuti na lang daw na ayos naman ni Tatay Emmanuel. Ito ay dahil sa pagpapakumbaba. Si Tio Elmo lang ang kaisa-isang naging matalik na kaibigan ng tatay ni Noah mula pa ito pagkabata. Ilang sandali pa biglang nangisay si Joben. Para bang nababaliw. Gumagapang pa ito sa sahig. Nagpapagulong-gulong sa harapan ng beranda. Pipigilan pa sana ito ni Lucio. Subalit naging mabalasik ito na parang isang aso. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulo pa ang laway. Si Noah ng mga sandaling iyon ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakatulala lang ito habang nakatitig kay Joben. Ilang sandali pa tumayo na ng maayos si Joben at dinuro sila isa-isa. Huwag kayong magbalak ng kahit ano. Isang maling galaw nyo lang. Hindi na kayo masisilangan ng araw. Wika ni Joben. Nakakatakot ang boses nito.
garalgal na parang galing sa ilalim ng lupa. Kwentong Bayan.